Hello guys, welcome to today's Topic TV. Ngayon ay dadalhin namin kayo sa Nepal, isang bansang kasalukuyang nilalamon ng kaguluhan at protesta laban sa matinding korupsyon at pang-aabuso ng kapangyarihan. Ang mga kaganapan doon ay umabot na sa pinakamataas na antas nitong mga nakaraang linggo at naging simbolo ng pagkakaisa ng mamamayan para sa tunay na pagbabago. Nagsimula ang lahat ng ipatupad ng pamahalaan ng Nepal ang bagong regulasyon na nag-aatas na ang lahat ng social media platforms ay dapat nakarehistro sa gobyerno. Sa halip na makipag-ugnayan, ipinatupad ang ban sa mahigit 26 na platforms, kabilang ang Facebook, X, YouTube, Instagram at iba pa. Para sa maraming mamamayan, ito ay pag-atake sa kanilang karapatang makapagsalita at makakuha ng impormasyon. Ito ang nagbunsod ng malawakang kilos protesta, pinangunahan ng mga kabataan, ang tinatawag na Gen Z protests. Hindi lamang ito tungkol sa social media ban, kundi laban na rin sa korupsyon, nepotismo, kakulangan sa trabaho, at hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Dito sumikat ang isang estudyante na nagngangalang Abiskar Raut. Nag-viral sa social media ang kanyang talumpati, kung saan mala Hitler ang kanyang estilo ng pagsasalita. Malakas, buo ang loob, at galit na galit. Sa kanyang talumpati, tinawag niya ang pansin ng buong bansa, binunyag ang katiwalian ng mga opisyal at hinikayat ang lahat na bumangon at ipaglaban ang kinabukasan ng kanilang bayan. Stand here with a dream of building a new Nepal, with a fire of hope and passion burning within me. But my heart is heavy because this dream seems to be slipping away. Rise and shine, futures of this upcoming imperial empire. I, Abiskar Raut, the head boy of this everlasting imperial institute, I put myself before you this moment to shed light within your consciousness by piercing the dark nimbus that circles above you. I am present here today to immortalize a monumental change in the course of history. Nepal, our mother, this country gave us birth, nurtured us. But what did it ask in return? Just our honesty, our hard work, our contribution. But what are we doing? We are bounded by the chains of unemployment, fleeing abroad in search of opportunities. We are trapped by the selfish games of political parties. Corruption has woven a web that is extinguishing the light of our futures. Youth, rise! We are the torch bearers of change. If we do not raise our voices, who will? We are the fire that will burn away the darkness. We are the storm that will sweep away injustice and bring prosperity. Our ancestors shed their blood to give us this nation. We cannot sell it. We cannot lose it. Now we must decide. Will it drown in the darkness of despair or rise as the sun of hope? King Birendra once said, even if I die, shall my country live on? All the youths, carry these words in your heart and engrave a monument of change in the course of history. Nepal is ours and its future is in our hands. Jai Yuva! Jai Nepal! Maraming kabataan at ordinaryong mamamayan ang naantig at naengganyo na sumama sa mga protesta. Sa kabila nito, sinubukang supilin ng pamahalaan ang pag-aalsa gamit ang tear gas, rubber bullets at maging live ammunition. Ngunit imbes na matakot, mas lalong dumami ang mga sumali sa kilos protesta. Hanggang sa sumiklab ang galit at tuluyang naging marahas ang sitwasyon. Sinunog ng mga nagpo-protesta ang Nepal Parliament Building sa Kathmandu at makikitang nagdiriwang ang mga kabataan sa paligid ng apoy. Ilang opisyal ang napilitang magpasundo ng helicopter dahil wala na silang madaanan sa labas at nanganganib na ang kanilang buhay.
kahit mga sasakyang nakadisplay sa isang tindahan ay hindi nakaligtas. Basag lahat ng salamin at sinunog ang ilan. May mga bahay din ng mga mataas na opisyal ang pinasok at sinunog. Maging ang mga ibang establishmento ay kanila ring pinasok at kanya-kanya ng bit-bit ng mga gamit at mga paninda. Maging ang asawa ng Prime Minister ay di nakaligtas sa galit ng mga tao, agad itong kinuyog at napagbuhatan ng kamay. Sa puntong ito, maging ang mga pulis na dati ay humaharang sa mga protesta ay naghubad ng kanilang uniforme at sumama sa panig ng mga nag-aalsa. Napaiyak na lang ang mga pulis na ito dahil labag sa kanilang loob ang kanilang ipinaglalaban. Dahil dito, noong Setyembre 9, 2025, nagbitiw sa pwesto si Prime Minister KP Sharma Oli matapos mawalan ng tiwala ng publiko at maipit sa matinding pressure. Ngunit kahit nagbitiw na siya, nananatili pa rin ang kaguluhan at galit ng taumbayan. Patuloy na nananawagan ang mga mamamayan ng Nepal ng tunay na reforma. Gobyernong tapat, patas na sistema, at mas maraming oportunidad para sa mga kabataan. Habang sinusubaybayan natin ito mula sa Pilipinas, hindi maiwasang itanong, maaari rin bang mangyari ito sa atin? Sa patuloy na investigasyon sa mga ghost projects at anomalya sa ilang flood control at infrastructure projects ng DPWH, maraming Pilipino ang nag-iisip kung hanggang kailan mananatiling tahimik ang sambayanan sa harap ng katiwalian. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. 2,000 years later. Walang ginawa kahit isang araw hindi nagtrabaho. Wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha. Marami din sa inyo, mga politiko, ang nagpapataba ng bulsa sa pangungurakot. Ang totoo, may hati-hati yan mula sa pinakamataas hanggang sa mga nasa gilid lang ng sistema. Huwag nyo kaming gawing panakip butas kasi kung babalikan ang lahat ng transaksyon, makikita ninyong mas malaki pa ang napupunta sa inyo kaysa sa amin. Lahat tayo alam ang laro, pero pag nahuhuli, kami lang ang tinuturo at pinarurusahan. Kaya huwag ninyong ipakita sa publiko na malinis kayo dahil sa bawat proyekto may kapalit na porsyento para sa inyong mga opisina. Ang sistema mismo ang nagtutulak sa amin na sumunod. Kung hindi kami papayag, wala kaming makukuhang proyekto. Pero sa likod niyan, kayo rin ang pinakaunang nagdidikta kung magkano ang dapat itabi para sa inyo. Kaya kung talagang seryoso kayong mag-imbestiga, wag lang kaming kontraktor ang sisihin. Tingnan ninyo rin ang mga pangalan na nakaupo ngayon sa mga komite, sa mga ahensya, at lalo na sa mismong mga nagpapalakad ng gobyerno. Dahil sa totoo lang, pare-pareho tayong nasa iisang lamesa, iba-iba lang ang laki ng parte na nakukuha. Hindi na pwede, puro investigations lang. Dapat may managot. Ang nangyayari sa Nepal ay isang babala at inspirasyon para sa mga bansang nakararanas ng kaparehong problema. Kapag napuno na ang taumbayan, wala nang makakapigil sa kanilang pagkakaisa upang labanan ang maling sistema. Mga ka-Today's Topic TV, ang istorya ni Abiskar Raut at ng kabataang Nepales ay patunay na ang isang tinig ay kayang gumising ng isang bansa. Ang tanong ngayon, kung mangyari ito dito sa atin, magiging handa ba tayong kumilos para ipaglaban ang ating karapatan at ang kinabukasan ng ating mga anak?